Hello mga Papa, what's up? Kakonvoy King Papa Bench is back. Ayan. So for today's video mga Papa, tungkol naman ito doon sa ating SMT2, yung tinatawag na Smart Taco 2. Yan na po kasi yung usong ginagamit ngayon ng ating mga transportation dito sa Europe, lalo na sa mga truck natin, sa mga malaking company or sa mga kahit maliit na company, obligado talaga silang magpalit ng taco machine. Yun yung Smart Taco. Dati kasi Smart Taco 1, ngayon naman nag-upgrade na sila. Nung last 2023 lang yata yun sila nag-upgrade ng Smart Taco 2. So yun po yung i-content natin ngayon, dahil itong si Smart Taco 2 ay meron siyang loading and unloading na naka-indicate doon sa ating taco machine. So ngayon mga Papa, mayroon yan siyang rules. Yung rules ng loading and unloading na yan po yung ating pag-uusapan ngayon. So shout out nga pala Papa kay Primum Nel Nocere. Ayan siya na naman. Salamat Papa sa request mo tungkol dito. Sabi niya, Idol, how about rules? Sa rules ng loading and unloading, maaari mo bang gawan ito ng content at kung paano ito gamitin? So shout out sa iyo Papa pero bago natin umpisahan yan, mag mega love shout out na rin muna tayo. Samantalahin na natin itong mega love shout out mga Papa. So nangunguna sa listahan natin itong si Batang Negros. Shout out sa iyo Papa Batang Negros, at saka kay Mark Lloyd ko Jamat. Papa Mark, ingat ka dyan and bumalik ka na. hindi na sila galit. Ayan, at saka dito kay Edil Ibay, shout out sa iyo Papa, at kay Nilo Pasaret, shout out sa iyo Papa, at kay Romeo Romano and Frankie Abido, shout out sa iyo Papa, at dito kay Darwin Garcia from Darwin, Poland. Alright, ingat Papa, ingat. Regards sa mga tropa in Yards Semblante, Batang Tondo. Ayan, shout out sa iyo Papa Yards. And dito kay Papa Hill Bayani Sirafinan. Ay wow, hindi na tayo nagkikita Papa, see you soon again. Naka-B-train ka na dyan. Good luck, thank you. And dito kay Richard Arnaiz Tumarong ng Batang San Miguel, shout out sa iyo Papa. At kay Papa Romel Balauro, ayan, ingat kayo dyan sa Spain, dumarami na kayo dyan, magandang balita yan. So regards sa mga tropa. At dito kay, katukayo ko to, si Benjamin Tarok Corpus, junior din. Tukayo, hello, shout out sa iyo. Junior tayo parehas, Benjamin Junior tayo. At dito kay Sek Rugi or Sek Rugi, shout out sa iyo Papa. At panghuli nating shout out dito kay Bro Noel Ugaw, shout out sa iyo bro, shout out sa iyo. Ayan, so tapos natin mag mega love shout out mga Papa. So let's go na. Pumunta na tayo doon sa ating main topic. So yun na nga mga Papa So explain ko muna kung bakit nagkaroon ng loading and unloading itong ating Smart Taco 2. So ito kasi dito kasi binabase yung kabotage. Dito nakabase yung kabotage. Nandito yung rules ng kabotage. Dito nalalaman kung ikaw ay meron kang violation about sa kabotage. Yung tungkol naman sa kabotage na yan mga Papa, ihiwalay natin ng kwento yan, ng content yan. Siguro sa mga next other day, gagawa natin yan ng content about sa kabotage. So yun po yung pinaka-purpose nitong si loading and unloading na inilagay dito sa Smart Taco 2, para po iyan doon sa kabotage na rules. So ngayon mga Papa, itong loading and unloading, pinaka-importante po niyan mga Papa bago mo siya ilagay, halimbawa ikaw ay nasa
Netherlands. Halimbawa, galing ka ng Germany. Ngayon, importante yung mga papa, no? Pinaka-importante. Halimbawa, galing ka ng Germany, tapos empty ka, papasok ka ng Netherlands, pinaka-importante pagpasok mo ng Netherlands, mag-begin country ka. Mag-begin country ka sa Netherlands. Pinaka-importante yan. Kasi doon ka rin naman magkakarga. Mag-begin country ka ng Netherlands. So ngayon, pagka-begin country mo ng Netherlands at pupunta ka doon sa isang company, pagdating mo doon sa isang company, magkakarga ka. Ngayon, pag nag-loading ka na, ilagay mo yung tako mo doon sa loading. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung loading or unloading na yan. I-demo ko sa inyo doon sa ating taco machine. Ilagay mo siya doon sa loading, yung mood nung taco mo, kasi magkakarga ka sa company, ilagay mo siya sa loading. Pero pinaka-importante, pag ikaw ay naglo-loading, yung mood ng driver, yung mood ng driving ng driver side, yung driver 1, yung pinaka-mood niya dapat naka other works, o yung nakaganon, yung hammer na nakaganyan. Dapat naka other works siya mga papa, no? Wag kang mag loading or unloading na ang tako mo ay naka-rest. Wag mong gagawin 'yon. Dapat kung ikaw ay nag-loading or unloading, dapat ang tako mo ay naka other works mode kasi nagtatrabaho ka. Ngayon, violation ba 'yan kung sakaling naka-rest yung tako mo tapos ang mode nung loading or unloading mo ay naka-engage na? Yes, papa, violation 'yan. 200 euro pataas ang violation 'yan. Depende 'yan kung saang bansa ka inabot nung infringement mo na 'yan. So, violation po 'yan mga papa. Kaya pinaka-importante, pag gumamit ka ng loading or unloading ay ilagay mo sa other works mode. Pinaka-importante 'yan. So ngayon mga papa, nakapagkarga ka na. Nakapagkarga ka na. After mong magkarga, magdadrive ka ulit. So doon sa tako mo na naka-loading or unloading man yan siya, o naka-loading nga kasi nagkakarga ka, wala ka nang gagalawin doon. Mag-drive ka na lang. After mong magkarga, so drive ka na lang at lilipat ka ulit sa ibang company at magkakarga ka ulit. Ganun pa rin ang sistema. Ilagay mo pa rin siya sa loading. Halimbawa, marami ka namang loading or 2 or 3 ang loading mo. Ilagay mo pa rin siya sa loading, tapos other works ulit. Naka-other works ka ulit. Wag, lagi nyong tatandaan, wag nyong ilalagay sa rest mode ang taco machine niyo, ang driver 1. Wag nyong ilalagay sa rest mode kung ikaw ay mag-loading. Lalo't naka-engage yung loading doon sa smart taco mo. Wag nyong ilalagay kasi violation yan pag na-control kayo ng pulis. So ngayon, nakapagkarga ka na ulit sa pangalawa mong loading. Ngayon, pupunta ka ngayon doon sa, for example na lang, galing ka ng Netherlands, pupunta ka ng Belgium. Pagpasok mo ng border ng Belgium, mag-begin country ka ulit ng Belgium. Pagka-begin country mo ng Belgium, at yung lahat ng pangarga mo ay doon sa Belgium i-unload, doon siya sa Belgium i-diskarga. So, pagdating mo doon sa company, ganun pa rin ang sistema mga papa, no? Ilagay mo pa rin siya doon sa unloading kasi magdidiskarga ka na . Ilagay mo na siya doon sa mode ng unloading. Tapos, pagkalagay mo sa unloading, natural, dapat naka-other works pa rin yung tako mo. Naka-other works pa rin yung tako mo. Hindi pwedeng naka-rest, basta dapat, pag ikaw ay gagamit ng loading or unloading mode, dapat naka-other works lagi yung tako mo. So, sila kasi doon, kaya nila ginawa yan, doon sila bumabase sa every countries kung saan ka nagdiskarga or saan ka nagkarga. Doon nila nalalaman kung ikaw ay meron kang paglabag doon sa rules ng cabotage. Kaya nila inilagay ang loading or unloading. So ganun po ang gagawin natin pagka tayo ang nagkarga or tayo ay magdidiskarga at naka-mode ang ating tako doon sa loading or unloading, dapat laging naka-other works yan mga papa, no? So ngayon, ituturo ko sa inyo, i-demo ko sa inyo kung paano siya gawin. So let's go!
So ayun na nga mga papa, no? Make sure na lang natin bago tayo mag demo sa ating tachograph machine para hindi namamatay yung screen, ay dapat naka switch on yung ating ignition. Ayan mga papa, no? Ayan, dapat naka switch on yung ignition natin. Ayan, naka open yung screen ng ating panel board, at saka yung screen din ng ating tachograph machine ay hindi siya namamatay-matay. Ayan, kasi pagka nagde-demo ka or nagkakalikot ka ng tachograph mo tapos naka-switch off yung ignition, eh mawawala po siya, babalik po siya sa zero pag nag-switch off yung kanyang screen. So ngayon, mga papa, no, bago natin ilagay sa loading mode, kasi magkakarga tayo, nandito tayo ngayon sa Denmark. Ayan, nasa Denmark tayo magkakarga. So hindi na lang natin i-okay yan kasi nakapagbigin na tayo kanina. Hindi natin i-okay yan, i-back na lang natin yan. Nasa Denmark tayo. So mag-appear po yan na ikaw ay naglo-loading sa Denmark. So make sure lang po natin mga papa, no, na yung driver's mode natin ay naka other works. Ayan. Kasi magkakarga tayo ngayon, maglo-loading tayo sa company na to. So dapat bago tayo maglagay ng loading dito sa ating taco machine, make sure natin na naka other works. Wag po natin gagawing naka rest mode yan dahil violation po yan. So ngayon, ilo-loading na natin. Dito makikita, back natin para masundan. Pindutin mo lang yung okay, tapos arrow down mo lang siya, hanapin mo yung entry vehicle. Pagka entry vehicle, okay mo lang yan siya. Arrow down mo lang. Ayan, lalabas na yung load and unload. So i-okay mo lang yan mga papa. Either kung gusto mong mag-unloading or mag-loading. Nasa na yun? Ito dalawa. Unload and load, dalawa, kasi pag sa company, merong minsan nagkakarga ka or magdidiskarga ka. Ngayon kasi maglo-loading lang tayo, kaya ilalagay natin siya dito sa load. So i-okay lang natin yan para mag-stored na siya. Ayan, nung mag-stored na siya, ang loading niya, i-back na lang natin yan. Ayan. So make sure natin ulit na naka-other works yan siya. Iwanan na natin, magkakarga na tayo. So after nating magkarga, drive na lang tayo mga papa. Wala na tayong gagawin dyan, wala na tayong gagalawin. Diretso drive na lang tayo. So yun lang mga papa, ano. Thank you. Pahabol ko lang ulit mga papa, ano. Kasi pagka nag-switch off ka ng ignition, so ito pong mode na to ay magre-rest mode po yan siya. So ang gagawin natin dyan ay ibalik kaagad natin sa other works mode. So ayan, i-switch off na natin itong ating ignition. Yan yung ating ayan, automatic siyang nagre-rest. So ngayon, ibalik agad natin siya sa other works. Ayan, pindutin nyo lang yung driver 1 para bumalik agad siya sa other works. So yun lang mga papa, yun lang. Let's go, magkakarga na tayo. So yun lang nga mga papa, no? Na-i-demo na natin yung ating loading and unloading dito sa taco natin. So sana mga papa, no, nasundan natin yung ating rules doon sa loading and unloading natin. So pakaiwasan po natin talaga na tayo ay gumamit ng rest mode habang ang atin namang loading or unloading dito sa taco natin ay naka-engage. So iwasan po natin mga papa dahil violation po yan. So yun lang mga papa, no? Ingat sa biyahe and God bless.